So, eto na ang ating third variant ng tocino. So, dito ko siya nilagay para may distinction ako alin yung batch 2 at batch 3 kasi same quantity sila. So, bukas, mag-final mixing tayo para lalo pa siyang lumagkit at ma-absorb niya lahat ng solution. Then, lulutuan natin siya at i-evaluate natin. Then, pagpunta namin sa Valenzuela, dahil pupunta kami bukas sa Valenzuela, so papa-evaluate ko rin sa kanila para may third party na mag-evaluate or second party. So, after overnight curing, eto na yung ating mga samples. Eto yung sample number 1, walang tubig. So, kung mapapansin nyo, meron siyang nag-separate na liquid. Ito kasi, ang reason nito is dahil hindi tayo gumamit ng phosphate. So, walang phosphate para mag-bind ng moisture. So, expectedly, mababa ang recovery nito at possibly na sa cooking ay malaki rin ang loss. So, yan. Ito yung ating second sample, yung maraming asukal at maraming asin, konti ang tubig. So, wala siyang moisture separation. Dahil ginamitan natin yan ng phosphate at in-extract natin yung myosin protein na responsible sa binding. So, ito yung third sample na maraming tubig and konti ang asukal. Konti rin ang asin. So, mapapansin nyo, parang parehas lang siya ng number 2 na walang water separation. Ito ay dahil nga sa phosphate at nag-extract tayo ng myosin. So, lutuan natin siya at tingnan natin kung ano ang ating makikita sa sensory evaluation. So, i-final mixing natin yung sample 1. So, makikita nyo, marami siyang tubig. Yan yung asukal at asin na natunaw. Nag-liquefy siya. So, final mixing natin para maka-absorb pa siya ng konting solution. So, better pa rin na nag-a-add tayo ng phosphate. So, since traditional to, lumang process, so hindi pa siguro alam ng mga taga-palengke yung ganong technology. Kaya, hindi sila nag-a-add ng phosphate. Ang nakita ko lang ng bata ko, ang ina-add nila is salitre. O, dinadagdagan ng bechin, ganyan. Pero, wala silang nilalagay na phosphate. So, hindi ko rin alam kung ilan ang proportion. Pero, yun ang nakikita ko. So, ngayon, ang proportion na to is trial ko lang. Ako lang ang nag-formulate. Tingnan natin kung tatama sa lasa ng tocino. So, yan. Natutuyo na siya. So, yan. Ibalik na natin at lulutuan natin para kumuha ng sample. Pero, i-mix muna natin yung second mixture. So, dito ko na rin hahaluin yung second mixture. Final mixing naman na siya. At hindi na baga, sinaid ko naman yung laman nito. Ginamitan ko naman ng scraper. So, said na siya. Hindi na makaka-contribute sa lasa ng isa. So, makikita nyo, halos tuyo na siya. Wala na siyang tubig. Konting halo lang. Actually, hindi ko mahalong maayos kasi maliit ang lalagyan ko. Pero, total final mixing naman to at malapot na siya. Konting halo lang. Yan. So, balik na natin sa lalagyan niya para sa third sample naman tayo. So, yung third sample, pwede ko nang dito haluan kasi malaki naman yung lalagyan niya. Yan. So, halit, tenang magluto. Alina kayong magluto ng sample. So, eto yung mga samples natin. Sample 1, sample 2, and sample 3. So, lulutuan natin siya. So, nasa left side yung sample 1 ko. So, dito ang sample 1 ko kasi nasa left side yung sample ko din. Para hindi tayo malito. So, painitin natin ang mantika. Again, this is sample 1. Dito ko siya lulutuin.
This is sample 2. Bakasan ko ng konti ako. So, hintayin natin siyang maluto. So, luto na ang ating sample 1. Huwag natin siyang i-overcook para hindi tumigas. This is sample 2. Yung sample 3, lulutuin pa ulit natin kasi dalawa lang ang burners ng kalanto. So, cooking na tayo ng sample 3. Pan natin kasi tumitila kasi. Ito na yung ating sample 3 after frying. So, ngayon, sensory evaluation naman tayo or taste test. This is 1, this is 2, and this is 3. So, tikman natin. Pag mag-slice nga pala kayo ng mga tocino or karne, dapat across the, hindi siya along the fibers, dapat across. Kasi pag along, matigas yun kasi hindi niya na-break yung fibers. So, dapat across the lean, across the fibers. Oh, medyo matigas. Medyo mild ang lasa niya. Hindi yung, kumbaga, tocino ang lasa, pero mild. Hindi yung karaniwan na matamis na tocino. So, para sa mga ayaw ng sobrang tamis, tama lang to. Pero para sa akin, kulang siya. So, magse-second trial ako nito. Pero susunod, lalagyan ko na ng phosphate. So, increase ko yung sugar niya. Wala pa rin tubig. So, try natin. So, matigas siya kasi, syempre, hindi siya nag-absorb ng tubig. Tapos, ang pagkakat niya is along the fibers, hindi across. So, matigas. So, magsa-second trial ako dyan. I-improve ko pa yung lasa. Parang bitin sa akin sa pagka-tocino. Sa iba na ayaw ng matamis, okay to. Tocino naman ang lasa niya. So, kuha na natin yung ginagawa sa palengke nung bata tayo. Second sample naman tayo. Ito, malambot. Kasi kita nyo, sa paghati ko pa lang, madali na siyang hatiin. Ito kanina is lumalaban. Tsaka manipis ang slice nito. Malambot, tender. Masarap. Traditional na tocino ang lasa. Actually, mas matatamis pa dito yung, ito is just right. Mas matatamis pa yung ibang nabibili sa palengke. Kita nyo naman sa pagluluto. Hindi siya masyadong nagkakaramelize. Yung mga nabibili natin sa market or supermarket, pag niluto natin, talagang nagkakaramelize siya. So, ito is tama lang. So, yung mga kaibigan ko na gusto ng simpleng formula lang daw, kasi ang dami ko daw hinalo doon sa first trial ko ng tocino, o pwede nyong gawin to. At pwede itong pang market kasi mataas ang ano nito, parang extension. So, yung total ng tubig niya sa asukal is madami. So, malaki yung ano, yung tutubuin nyo pagka ginamit nyo itong formula na to. Para sa pambahay na ayaw maghalo na matagal, ito recommended. Pwede rin akong gumawa ng, may konti rin siyang tubig. O tamang-tama ang lasa. So ito yung maraming asukal, maraming asin, konti ang tubig. So ito yung maraming tubig, so malambot din siya. Kita nyo, paghati ko, hati agad siya. Unlike ito na lumalaban. Medyo matabang para sa tocino, pero yung mga ayaw na matamis, ito ang dapat sa inyo. So doon, para doon sa kaklasiko,
nung college at kasama ko din sa Pure Foods, ito dapat sa'yo kasi konti lang yung level of sugar niya. Pero kung i-market nyo to, malaki din ang ano nyo. Maganda rin magiging markup nyo kasi marami siyang tubig, so malaki yung extension niya. So, ang asukal nito is para sa akin below standard, pero maraming may gusto at nagre-request ng konti ang asukal. So, ito ang formulation para sa inyo. Yung number 3. Low sugar content. Yung isang ginawa kong low sugar content para dun sa kaklas ko nagre-request, actually hindi ko pa pala siya na-evaluate. So, i-evaluate ko pa yung next time bago ko bigay sa kanya. Pero ito, pwede na to sa kanya. Tama lang to. Ito is yung just right. Ito is medyo matabang, pero sa mga gusto ng hindi masyadong matamis, pwede to. Maganda to. Ito, medyo matabang din. Tapos gagawa ako ng mas mataas ang sugar content. So, i-base ko sa asukal nitong pangalawa. At palambutin natin siya ng konti. So, i-improve ko yung formulation nito. Magsa-second trial ako dito sa 1. Matigas siya. Para akong ngumunguyan ng baka. Low kasi siya. Low moisture. So, gagawa ako ng isang no water pa rin. At gagawa ako ng isang with water sa formulation na to. Konti lang ang tubig. Para yung mga gustong kumuha sa bahay, hindi kayo mahirapang magpa-tuyo. So that's all for now. Sana nagustuhan nyo ang video na to at may natutunan kayo at magamit nyo sa kung saan nyo gustong gamitin, kung pambahay or pang business. So mamaya pupunta kami ng Valenzuela at patitikman ko to, papa-evaluate ko rin sa kanila. So eto na po ang ating finished product. So first sample, out of 500 grams na karne, 548 ang na-produce natin. Sa second sample or second variant, out of 1 kilo na meat, ang na-produce natin is 1.799. So, nag-take up yung karne natin ng 799 na syrup. Sa third sample, yung maraming tubig, ang na-produce natin is 1.828. So, yung 1 kilo natin na meat is nag-take up ng 828 na grams ng solution. So, yan po. So, maganda yung pagkahalo natin siguro sa third sample kasi matubig siya and yet, mas mataas ang recovery niya. So, yan. Yung second variant at saka third variant, yan ang pwedeng ipang-business kasi mataas ang take-up niya. So, yung 1 kilo is naging 1.8. Yung ating first variant, hindi siya pwedeng pang-business, pang-bahay lang siya kasi yung karne natin is halos walang nadagdag. Yung 500 grams is 548 lang. So, ang liit ng take-up niya. So, yan po. Diyan nagtatapos ang ating presentation ng ating 3 variants ng tocino. Sana nagustuhan nyo. And thanks for watching.